ipapraktikal natin ngayon ay tungkol sa CPR or Cardiopulmonary Resuscitation. So, iba-ibang guidelines yung sinusunod natin. So, ipapakita ko sa inyo ngayon ay yung sinusunod natin na guidelines based sa American Heart Association at saka sa mga DOH. Parang pinagsama-sama na namin. Tinignan na namin kung anong magandang i-apply dito sa atin. So, pagkakita nyo ng pasyente na bulagta, ang unang gagawin natin ay humingi ng tulong. Humingi ng tulong kasi kung hindi tayo hingi ng tulong, magdamag ka, ikaw lang mag-isa dyan. So, hingi tayong tulong, call for help. Pagkatapos, isurvey natin yung area, kung safety ba. Baka nag-perform tayo dyan, hindi pala safe yung area. Maaring kasama rin tayo na anong tawag dito, na maging casualty. So, for example, na-secure natin yung area, saka tayo mag-approach sa pasyente. So, sa pag-approach ng pasyente, itap lang natin ito. Hey, are you okay? Hey, are you okay? Pag walang response, ibig sabihin, unresponsive siya. So, pag mag-response siya, maganda. So, pagkatapos noon, i-check agad yung pulso. So, pag-check ng pulso dito sa carotid pulse. Check ng pulso at saka hininga. Tingnan yung dibdib kung may rise and fall. Hindi dapat tataas ng 10 seconds. So, ang reference natin na mag-CPR tayo ay walang pulso at walang hininga. So, hindi tayo nag-CPR sa pasyente na may pulso. Kasi ang purpose ng CPR, parang tayo yung magsisilbing heart ng pasyente. Tayo magpa-pump ng heart niya. Yan yung purpose ng CPR. So, kung may pulso siya, ibig sabihin, tumitibok pa yung puso niya. Kung wala na talagang pulso, ibig sabihin, hindi na tumitibok yung puso niya. So, doon tayo magsi-CPR. So, dito sa atin, sa Ranger, hindi na tayo gagamit ng AED, yung automated external defibrillator, kasi sa field, wala naman talaga yun eh. So, mahirap dalhin yun sa field. So, ituturo ko lang yung basic CPR. So, sa paggamit ng CPR, kunin lang agad yung gitna, sa may sternum. So, either dominant or non-dominant hand, depende sa'yo kung saan ka komportable. Yun yung ilagay mo dito sa ilocate mo muna dito yung anong magtawag dito, sa may dulo ng sternum. Mag-estimate ka lang dyan ng mga 3 fingers, tapos dyan mo ilagay yung tip of the palm ng hand mo. Then, sa pag-CPR, dapat nakalak yung siko natin, nakalak. And then, yung force natin, huwag manggagaling dito sa balikat. Kasi madali kang mapagod yan. So, yung force na ibibigay natin ay yung buong katawan natin. Yan. 1, 2, 3. Tapos, pag mag-push tayo, huwag natin tanggalin yung kamay. Antayin natin siya na mag-recoil. So, nakasteady pa rin yung kamay, alalay, sa recoil. Push na naman, alalay sa recoil, push, alalay sa recoil. Yan, ganyan. So, ang tanong dyan is, ilan ba ang properly? Ilang beses ka mag-pump? So, ang guidelines namin palagi dito ay not more than 200 pump sa 200 compression per minute. So, kung i-divide natin siya sa seconds, sa per 2 minutes, dapat 200 compression per 2 minutes. So, sa isang minuto, dapat maka 100 compression tayo. So, paano natin i-divide yun? So, sa 60 seconds, naka 100 na tayo. 100 na compression. So, ang average na speed nun ay gano'n lang, Yan. Parang, yung parang ordinary yung tibok ng puso lang, tugtog, tugtog, tugtog.
tugtog, 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 tugtog. So, 200 yan. No? So, dinidiscourage na natin ngayon yung mouth to mouth dahil sa mga banta ng COVID at saka ano pa, yung napatunayan din kasi ngayon dahil sa pag-aaral na hindi naman kailangan talaga ng mouth to mouth. Kasi pag nag-compress tayo, ang initially, kinukompress din natin yung lungs niya. So may pumapasok na rin na hangin. So ngayon, dinidiscourage na natin yung pag-blow. So after, diba, 195, 96, 97, 98, 99, 200. Pag naka 200 na, i-check ulit yung pulso, tingnan kung bumalik na. So, kailan natin gagawin yon? At kailan tayo magsa-stop? No, so, kada 200 push, 200 compression, check ng vital signs or ng pulse at saka breathing. So, kailan tayo titigil? So, unang factor, pag napagod na tayo, siyempre. No, pag napagod tayo, titigil na talaga tayo. Kaya, importante yung corporal health. Para pag dumating yung tulong, sana dumating yung tulong bago tayo mapagod. No? Pangalawa, kailan tayo titigil? Pag bumalik na yung kanya, pulso. Kaya, pag bumalik na yung pulso niya, so dyan na tayo titigil. Pag bumalik yung pulso niya, ang gagawin lang natin ay tagilid. Ang tawag natin dyan ay recovery position, tagilid. Kasi pag kinumpress natin yung pasyente at bumalik yung malay niya, ang tendency niyon ay masusuka siya. Susuka siya. Kaya kung hindi natin siya itagilid, nakaganyan lang siya at masuka siya, maaaring ma-choke ang suka niya. Kaya dapat pagka bumalik na yung pulso niya, itagilid natin. Pangatlo, kailan tayo titigil ng CPR? Pangatlo, titigil tayo ng CPR pag dumating na yung hininga natin na tulong ng mga medical health worker, no? Dumating na halimbawa yung doktor, dumating na yung ambulansya. So, ito turn over na natin siya. So, yan lang yung mga basic ng CPR. So, may mga advanced dyan for may mga gamit na. So, dito sa ranger sa field, yan lang may tuturo natin sa tropa kasi yan lang yung available natin bago dumating yung evacuation. Yun.